Ang tagumpay at kontrobersya sa buhay ni Steven Seagal, ating alamin dito lang sa Istoryahe. Si Steven Seagal ay tinuturing na isa sa pinakasikat na aktor sa Hollywood. Isa din siyang screenwriter, producer ng pelikula, direktor, musikero sa iba't ibang taon, bukod pa sa pagiging isang master ng martial arts. Ngayon, isang mahabang listahan ng mga aktibidad ng Hollywood star ang napalitan. Noong 2018, sinimulan niya ang kanyang mga tungkulin bilang espesyal na kinatawan ng Russian Foreign Ministry para sa humanitarian relations ng Russia at ng Estados Unidos. Si Steven Seagal ay pinanganak noong April 10, 1952 sa estado ng US ng Michigan sa Lansing. Ayon sa ilang impormasyon, ang ama ni Seagal ay isang guro sa matematika, ay Hudyo at ang kanyang ina ay Irish. Ang mga lolo't lola ni Seagal ay lumipat sa USA mula sa St. Petersburg. Ang pamilya ni Seagal ay may 4 na anak, si Steven, ang kanyang nakakatandang kapatid na babae at 2 nakababatang kapatid na babae. Noong 1957, lumipat ang kanyang pamilya sa Fullerton. Mula sa kanyang maagang pagkabata, sinanay siya sa karate. Siya ang pinakakaraniwang teenager na kasama sa bawat laban sa lungsod sa edad na 15. Sa kabutihang palad, nakilala ni Seagal ang isang master ng Aikido na noon ay punong tagapagturo sa paaralan ng Aikikai malapit sa Los Angeles sa panahong ito. Dumating si Seagal sa paaralan sa Isasaki at sa mabilis na panahon nakamit ang tagumpay. Sa edad na 17, nagpasya si Seagal na pumunta sa Japan upang mapabuti pa ang kanyang talento. Noong 1974, ang batang karatista ay naging may-ari ng First Dan. Siya ang naging unang Amerikano na nagbukas ng dojo school sa Japan makalipas ang 1 taon. Simple lang ang kanyang filosofiya sa pagtuturo ng Oriental Martial Arts. Itinuro niya kung ano ang magiging kapaki-pakinabang sa isang labanan sa kalye. Noong 1982, nakibagbahagi si Seagal sa pelikula sa unang pagkakataon sa Japan. Inimbitahan si Steven ng Master Kendo na mag-shoot sa pelikulang The Challenge bilang master ng Japanese fencing. Nagkaroon siya ng maraming eksena ng labanan gamit ang mga espadang katana doon. Noong 1983, inilipat ng master ang paaralan sa Los Angeles. Tinawag ni Seagal ang personal aid mula sa Japan. Kaya sinimulan ni Steven na gawing popular ang paaralan ng martial arts sa Amerika na gumagana pa rin. Noong 1986, tinuruan ni Steven Seagal si Michael Ovitz, pinuno ng ahensya ng mga talentadong artista. Si Michael ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Hollywood noong panahong iyon. Inimbitahan niya ang batang direktor na si Andrew Davis na magsulat ng script na partikular para kay Seagal. Na personal na iniharap ni Ovitz ang manager ng kumpanya ng pelikula na Warner Brothers Entertainment Incorporation. Noong 1987, nagpakita si Steven Seagal ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa estudyo sa loob ng 10 minuto. Napakatingkad ng palabas na ito kaya nagpasya ang pamunuan ng Warner Brothers Entertainment Incorporation na umpisahan ni Seagal ang pelikulang Above the Law. Ang mga producer ay humanga sa galing ng mga master ng labanan. Ang kanyang Eastern facial features ay naaayon sa figura ng isang higante. Ang kanyang timbang ay 224 pounds o 102 kilogram. Ang kasikatan ng pelikula ay dahil ang script ay naglalaman ng mga katotohanan mula sa buhay ni Seagal. Pagkatapos ng unang pelikula, marami ang nag-alok ng iba pang kumpanya ng producer ng pelikula. Bida ang aktor sa mga militanteng Under Siege, Marked for Death, Hard to Kill. Noong 1994, sinubukan niyang baguhin ang kanyang papel at naging direktor ng pelikulang On Deadly Ground. Noong 1995, nag-iwan ng bakas si Steven Seagal sa sikat na Hollywood Walk of Fame sa Los Angeles. Nagpasya siyang gumaya sa imahe ng isang Superman na pumapatay sa mga masasamang tao sa pelikulang The Patriot and Fire Down Below. Nariyan ang tema sa kapaligiran sa mga pelikulang ito at ang bayani ay lumalaban para sa kapaligiran.
Noong 1998, si Steven ay sumali sa Budismo. Gayunpaman, kinakailangan ni Steven na huminto sa pag-arte sa mga pelikula kung saan may patayan at karahasan upang ipagpatuloy ang mga espiritual na kasanayan. Ginawa ito ng aktor, sinira ang mga kontrata, huminto siya sa buhay media sa loob ng 3 taon. Ngunit bumalik siya sa sinihan noong 2000. Noong 2001, nagkaroon ng kaguluhan. Si Julius Arnaso na kasosyo ni Steven sa negosyo ng pelikula dati ay nagdemanda sa aktor ng 60 milyon para sa hindi pagsunod sa mga kontrata. Naghain si Seagal ng counterclaim na nagsasabi na ang ganitong pagkilos ay isang pangingikil sa kanya ng $150,000 para sa bawat pelikula. Ito ay naging totoo at 17 miyembro ng Mafia Clan ang naaresto noong June 2002. Nabugbog ng husto ng litigasyon ang bulsa ng aktor kaya kinakailangan niyang bumalik sa show business. Noong 2001, kasama ito sa 2 pelikulang Exit Wounds at Ticker. Nag-star si Steven Seagal sa mga pelikulang hindi lumabas sa mga screen sa susunod na 8 taon at nananatili sa video store. Sinubukan ng aktor na ibalik ang dating gloria ngunit tila lumipas na ang kanyang panahon. Noong 2010, gumanap si Seagal ng hindi inaasahang papel sa pelikulang Machete ng sikat na direktor na si Robert Rodriguez. Si Jessica Alba, Lindsay Lohan, Robert De Niro ay lumabas sa screen kasama si Steven. Nakapagtataka na si Steven Seagal ay hinirang para sa anti-award Golden Raspberry bilang Worst Director, the Worst Actor, the Worst Supporting Actor, ganon din ang Worst Film at saka Worst Song. 9 na beses sa panahon ng kanyang cinematic na talambuhay mula 1995 hanggang 2003. Gayunpaman, 1 beses lang niyang natanggap ang hindi maliwanag na premyong ito na naging Worst Director ng pelikulang On Deadly Ground. Si Seagal ay nagbida at gumawa ng mga pelikula ngunit naging konsultan din sa iba pang mga celebrity. Inanyayahan si Seagal na magbigay ng ilang aral ng Aikido kay Sean Connery para sa paggawa ng pelikulang tungkol kay James Bond. May talento si Steven Seagal, hindi lang sa martial arts. Si Seagal ay mahilig sa musika. Naging interesado siya sa blues sa kanyang kabataan at ang libangan na ito ay nananatili sa kanya habang buhay. At itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang musikero at ang pelikula para sa kanya ay isang libangan lamang. Ayon sa mga mamamahayag ng Big City Blues, si Seagal ay isang pambihirang gitarista at mahusay na musikero. Pinangarap niya na ang kanyang mga anak at mga estudyante ay ipagmalaki siya, una sa lahat bilang isang musikero at isang master ng martial arts. Si Seagal ay isang kilalang kolektor ng armas. Ayon sa ilang mga ulat, ang kanyang koleksyon ay may higit sa 1,000 mga unit. Nangongolekta din ang aktor ng mga kotse at relo. Tsaka si Steven Seagal ay may-ari ng kumpanya na gumagawa ng energy drinks. Noong dekada 70 sa Japan, nakilala ni Seagal ang isang batang babae na nagngangalang Miyako Fujitani. Siya ang naging unang asawa ng aktor at ipinanganak ang kanyang anak na babae at anak na lalaki, si Ayako at Kintaro. Ang kanilang buhay pamilya ay tumagal hanggang 1987. Muling nagpakasalang aktor. Ang napili niya ay ang aktres at modelong si Adrienne LaRussa. Nang maglaon, pinawalang bisa ng desisyon ng korte ang kanilang kasal. Gayunpaman, hindi siya naging bachelor sa mahabang panahon. Naitatag ni Seagal ang kanyang personal na buhay sa Japan. Nakilala niya ang kanyang ikatlong asawa na si Kelly LeBrock na nagsilang ng 3 anak. Hindi na ituloy ng babae ang buhay pamilya dahil naniniwala si Steven na ang asawa sa bahay ay dapat lamang magluto, manganak at manahimik. Noong 1994, naghiwalay ang mag-asawa dahil nahulog ang loob ng aktor sa yaya ng kanilang mga anak na si Arisa Wolf na 16 taong gulang noon. Ipinanganak sa kanya ni Arisa ang isang anak na babae, si Savannah. At noong 2006, naging lolo ang sikat na aktor. Isang batang lalaki ang lumitaw sa pamilya ng kanyang anak. Nang maglaon, biglang ipinakita ni Steven Seagal sa publiko ang isang bagong asawa at isang batang anak na lalaki sa isang palabas sa TV sa Amerika. Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa kanila.
ang aktor ay ikinasal kay Erdinatuya Batsuk sa loob ng 3 taon at ang kanilang anak ay 1 taon at 2 buwan. Nakilala ni Steven ang kanyang kasalukuyang asawa sa kanyang paglalakbay sa Mongolia. Natapos ang kwento ng paglipat ng mga ninuno ng aktor mula sa Russia noong 2016. Paulit-ulit na ipinagtapat ni Steven Seagal ang kanyang pagmamahal sa Russia na nagsasabi na mayroong siyang pinagmulang Ruso. Madalas siyang nakikipagkita sa Pangulo at personal na nilagdaan ni Vladimir Putin ang isang kautusan na nagbibigay ng Russian citizenship kay Seagal noong 2016. Matapos makuha ang Russian citizenship, gumugol ng maraming panahon si Steven Seagal sa Russia. Noong 2018, ang aktor ng Hollywood ay nakatanggap ng isang posisyon sa Russian Ministry of Foreign Affairs. Siya ay hinirang bilang isang espesyal na kinatawan ng Russian Foreign Minister para sa humanitarian relations ng Russia at USA. Sa kanyang pagdalo sa unang Pacific Meridian International Film Festival na ginanap taon-taon sa Vladivostok, ipinahayag ni Steven Seagal ang kanyang pagnanais na pamunuan ang Primorsky Krai bilang isang gobernador. Si Steven Frederick Seagal ay may tinatayang network na halagang $16 million. Ginawa ng aktor ang pahayag na ito pagkatapos ng pagkansila ng mga resulta ng halalan sa rehiyon na naganap noong unang bahagi ng taglagas. Ngunit hindi pinahintulutan ng batas ng Russia si Seagal na tumakbo para sa isang responsableng posisyon bilang may-ari ng dual citizenship. May mga nakakapansin din na si Seagal ay may mga negatibong puna sa ibang mga sikat na action star tulad ni Van Damme, Chuck Norris at iba pa. Tila hindi siya kumbinsido sa mga martial art talent ng mga ito, baga masyadong bilib sa sarili. May pagkapikon din ito minsan noong na-interview ito ng BBC at tinanong kung paano niya nalampasan ang mga paratang na sexual harassment laban sa kanya. Bigla itong nag-walk out at hindi na sumagot pa. Naakusahan kasi ito ng rape taong 1993 ng isang dalaga na nagngangalang Regina Simons. May iba pang mga babae na nag-akusa ng sexual harassment sa kanya. Magpahanggang ngayon, wala ni isang kasong nakalusot laban kay Steven Seagal. Sa madaling salita, nasalag lahat ito ni Steven Seagal. Shout out sa mag-asawang Jojo at Ashley ng 13 Martires Cavite, ganun din kay Biyahero TV, Pabs TV at Paquito Estrada. Hanggang dito na lang muna tayong mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.